Ang araw ay sumisika sa luntiang paraiso. Nagtipintura ang ginintuang kulay sa mga dahon ng lumang puno ng mangga na nakatayo bilang sentro ng buong resort. Aninlabuan na ang lumipas. Ang sariwang hangin, inaluan ng amoy ng ilang at simoy ng dagat, ay humahalik sa balat, naghahati ng pangako ng isang bagong simula. Ang luntiang paraiso, na minsan ay nanganganib na maglaho, ay bumalik na mas luntian at mas buhay kaysa dati. Ang mga bangka ng mangingisda ay tahimik na dumadaos-dos sa turquoise na tubig, habang sa malawak na halamanan ng resort, daang tao ang nagtipon para sa isang espesyal na okasyon. Sa harap ng entablado, nakatayo si Maya Ramirez. Hindi na siya ang babaeng nababalot sa pangarap na pag-ibig. 6 na buwan na ang nakalipas. Ang kanyang mahabang, itim na buhok, na dating malayang nakalugay, ay ngayon ay maayos na nakapusod, nagpapakita ng matikas na liid at matatalas na panga. Ang kanyang Filipinian na dress, gawa sa pinya fabric, ay may simpleng disenyo, ngunit nagpapahayag ng lakas at kagandahan. Sa kanyang mga mata, makikita ang isang malalim na pag-unawa at determinasyon. Ang mga sugat ng nakaraan ay gumaling na, ngunit ang mga aral ay nanatili. Siya ay mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, mas may layunin. Magandang araw po sa inyong lahat, panimula ni Maya. Ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng damdamin umalingaw sa mga mikropono. 6 na buwan na ang nakalitas at sa halos sandaling iyon, ang luntiang paraiso ay tila nakatayo sa bingit ng pagbagsak. Ngunit sa tulong ng inyong pagtitiwala, pagmamahal, at suporta, muling sumikat ang araw. Nagpalakpakan ng mga tao, ang ingay ay masigla at taos puso. Ang mga lokal na komunidad na umasa sa luntiang paraiso, ang mga kasosyo na nanatili sa kanilang panig, at ang mga manggagawa na nagtiwala, lahat sila ay naroroon, nagbibigay ng kanilang pagmamahal at paggalang. Ngayon, pagtuloy ni Maya, ang kanyang mga mata ay nagniningning, ipinagmamalaki kong ibabalita ang paglulunsad ng liwanag ng Maya, isang pondo na itinatag upang suportahan ang mga komunidad na naapektuhan ng panluloko sa korporasyon at alitan sa lupa. Nais naming maging liwanag sa dilim, isang boses para sa mga biktima, at isang tagapagtaguyod ng katotohanan at katarungan. Dahil sa huli, ang katotohanan ang siyang tunay na paraiso, at ang hustisya ang pinakamahusay na pundasyon para sa isang kinabukasan. Muling bumuhos ang palakpakan, mas malakas kaysa kanina. Ang mga magsasaka, mangingisda, at mga pamilyang Pilipino ay nakangiti, nararamdaman ng pag-asa na hatid ng kanyang mga salita. Sa likod ng entablado, malayo sa sentro ng atensyon, nakatayo si Anya de la Cruz. Ang kanyang kaswal na damit ay hindi nagpapakita ng kanyang kahusayan sa larangan ng pagiging investigative journalist. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Nakatitig siya kay Maya, isang mait at puno ng paghanga ng ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Ang kanyang tingin ay matalin, ngunit sa sandaling iyon ay mayroong malalim na pagtitiwala at pagmamahal na nakakubli. Hindi na lamang sila magkatrabaho, mayroong isang bagay na mas malalim, mas tunay na nabuo sa pagitan nila. Ang imahe ay dahang lumabo, at ang tinig ni Maya ay naglaho sa hangin. Nag-iiwan ng malalim na hininga ng pag-asa. Ang liwanag ng araw ay tila bumalik sa oras, at ang amoy ng ilang ay napalitan ng pabango ng sariwang bulaklak, at pinaghalong pabango ng mga handa sa isang kasalan. Kasalang nakatadhana ang araw ng kasal. Ang pinakamasaya sa buhay ng isang babae, sabi nila.
At para kay Maya Ramirez, ang araw na ito ay lumalampas sa lahat ng kanyang pangarap. Sa labas ng kanyang suluti, sa Luntiang Paraiso, ang pinakamamahal niyang resort, ang mga bulong at tawanan ng mga bisita ay nagdadala ng himig ng pagdiriwang. Sa loob, ang mga abay ay aayos ng kanyang Filipinian at gown, isang likha ng purong pangarap, puting pinya fabric. Binurdahan ng kamay na tila mga alon ng dagat at mga bulaklak ng sampag-ita na sumisimbolo sa kanyang pagmamahal sa kultura at kalikasan ng Pilipinas. Ang kanyang buhok, maayos na nakatirintas at pinalamutian ng mga sariwang gumamela ay lalong nagpapatingkad sa kanyang natural na kagandahan. Si Maya, isang arkitekto na may matatalas na ideya at malalim na pagpapahalaga sa pagpapanatili ng kapaligiran, ay nasa tuktok ng kanyang kaligayahan. Si Marco Santos, ang kanyang mapapangasawa, ay tila sagot sa lahat ng kanyang dasal, gwapo, matalino, at may pagmamahal din sa Luntiang Paraiso. Kasama si Marco, nakita niya ang isang kinabukasan kung saan ang Luntiang Paraiso ay hindi lamang isang resort kundi isang sentro ng makabagong disenyong arkitektura na iginagalang ang kalikasan at pinagyayaman ng lokal na pamanan ng Pilipino. Ang kanyang mga plano para sa agapay, sa kalikasan, isang programa para sa sustainability tourism na isasama ang tradisyonal na sining at kabuhayan ng mga lokal ay malapit ng matupad. Ngayon, sa harap ng altar, magsisimula ang kanilang bagong kabanata. Ate, Maya, halos handa na tayo, hiyaw ni Beth, ang isa sa kanyang mga abay na kinikilig. Tumawa si Maya, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Salamat, Beth. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ako kasaya ngayon. Ang kanyang nakatatandang kapatid, si Ethan Ramirez, CEO ng Luntiang Paraiso, ay pumasok sa silid. Si Kuya Ethan, sa kanyang eleganteng barong Tagalog ay tahimik at kalmado, tulad ng dati. Siya ang utak sa likod ng tagumpay ng Luntiang Paraiso, ang lading praktikal at matatag na haligi ng kanilang pamilya. Isang negosyante na may malalim na pagmamahal sa kanilang mana. Si Ethan ang nangangalaga sa legacy ng kanilang mga magulang at lolo, ang pagpapanatili ng Luntiang Paraiso bilang isang santuaryo, ang kulturang Pilipino at natural na kagandahan. Maya, handa ka na ba? Tanong ni Ethan. Ang kanyang tinig ay malambing, puno ng pagmamahal ng isang kapatid. Mukha kang Diyosa. Siguradong hihimatayin si Marco sa ganda mo. Ngumiti si Maya, ngunit nakikita niya ang isang bahid ng pagkabahala sa mga mata ni Ethan. Okay lang po ako, kuya. Medyo kinakabahan lang, pero masaya. Mabuti, sabi ni Ethan. Lumapit at inayos ang isang hibla ng buhok ni Maya. Gusto ko lang na maging masaya ka. Mahalaga ka sa akin. Niyakap ni Maya si Ethan ng mahigpit. Mahal din kita, kuya. Salamat sa lahat. Ang lahat ay tila perpekto. Si Marco, ang kanyang fiancé, ay isang lumalaking pangalan sa real estate development. May mga proyektong idolo at isang nakakahumaling na personalidad. Tuong puso siyang tinanggap ng pamilya Ramirez at ang kanyang mga ideya para sa modernisasyon ng resort, kahit na minsan ay sumasalungat sa pananaw ni Maya, ay laging sinasabi ng may respeto at pagpapahalaga. At si Elena Garcia, ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata, ay ang kanyang right hand man sa pagpaplano ng kasal. Si Elena, na kasalukuyang marketing director ng Luntiang Paraiso, ay tila ang pinakamatulungin at pinakasuportadong kaibigan na maaaring hilingin ng sinuman. Siya ang ayos ng bawat detalye mula sa mga bulaklak hanggang sa menu. Tinitiyak na ang araw na ito ay magiging walang kapintasan.
Maya, kailangan kong kumuha ng ilang papel sa storage room. Naiwan yata ang schedule ng photo shoot doon, sabi ni Elena na pumasok sa silid ng may bahagyang paghingal. Sandali lang ako. Gusto mo bang samahan kita? Tanong ni Maya. Wag na. Maya, relax ka lang diyan. Araw mo ito. Ako na ang bahala, sabi ni Elena. Kumiti ng matamis. Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na tila hindi maipaliwanag. Isang kislap na mabilis na naglaho. Lumipas ang ilang minuto. Ngunit hindi pa bumabalik si Elena. Nagsimula nang makaramdam si Maya ng pagkabalisa. Ang kanyang tiyan ay tila pinipilitit. Kailangan niya ng sariwang hangin. Kailangan niyang lumabas ng silid. Pupuntahan ko lang si Elena, sabi ni Maya sa kanyang mga abay. Baka may kailangan siya. Pero, ate, Maya, hindi ka pa pwedeng lumabas. Masamang kapalaran, iyaw ng kanyang abay. Ngumiti si Maya. Sandali lang. Wala namang makakakita. Naglakad si Maya sa mga koridor ng luntiang paraiso. Ang kanyang puting gown ay nagkakaingay sa bawat hakbang. Ang paligid ay tahimik. Ang mga bisita ay nasa labas na, naghihintay sa seremonya. Habang papunta siya sa storage room, napansin niya ang isang bahagi ng resort na bihirang puntahan, isang lumang gusali na ginagamit niya yun bilang imbakan para sa mga lumang kagamitan at dekorasyon. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at may naririnig siyang mga boses. Lad, aalala na baka may nahihirapan, nilapitan niya ang pinto. Ngunit habang papalapit siya, ang mga boses ay naging malinaw. Isang pamilyar na tinig, ang tinig ni Marco. At ang isa pa, ang tinig ni Elena. Narinig niya ang tawanan ni Elena. Pagkatapos ay ang isang mapusok na halik. Ang puso ni Maya ay tila tumigil. Hindi siya makagalaw. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Sa isang pagkabigla at pagdududa, dahan niyang sinilip ang pinto. Ang tanawin sa kanyang harapan ay sapat para sirain ang kanyang mundo. Tuon, sa gitna ng mga lumang kahon at nakatagong dekorasyon ay magkayakap si Marco at Elena. Ang kanilang mga labi ay nakakabit sa isang mapusok na halik na mas matalal at mas puno ng pagnanasa kaysa sa anumang halik na ibinigay sa kanya ni Marco. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang baga. Ang mga pader ay tila umiikot. Ang kanyang buong mundo ay gumuho sa isang iglap. Ngunit bago pa niya maramdaman ang lahat ng sakit, narinig niya ang kanilang pag-uusap. Ang gain mo, Elena, bulong ni Marco. Ang kanyang tinig ay may pagmamalaki at paghanga. Ang project, Sunset, ay malapit nang matapos. Hindi magtatagal, ang luntiang paraiso ay atin na. Dapat lang, Marco. Sagot ni Elena, ang kanyang tinig ay malambing ngunit may bahid ng pagkahari. Maraming taon ko itong pinlano. Ang pagiging kaibigan ni Maya ay isang malaking sakripisyo, ngunit sulit ang lahat. Nasa usg na ito ang lahat ng kailangan mo, ang mga financial reports, ang mga kontrata, ang lahat ng paraan para mabawasan ang halaga ng kumpanya at para makuha natin ang kontrol. Nilahad ni Elena ang isang maliit na osnigrail kay Marco na kinuha naman niya ng may ngiti ng tagumpay. Ang sakit ay dumaloy sa katawan ni Maya, mas masahol pa sa anumang pisikal na sugat. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang mapapang nasawa, ay nagkakanulo sa kanya, hindi lang sa kanyang pag-ibig, kundi pati na rin sa kanyang pamilya at sa luntiang paraiso ang kanilang pamana.
Isang plano na nakatago sa likod ng mga matamis, ang ngiti, at pagpapanggap ng pagmahal. Ang kanyang kamay ay naninginig, ngunit sa isang mabilis na pag-iisip, kinuha niya ang kanyang telepono. Pinuksan niya ang kamera, at sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto, lihim niyang kinunan ng video ang kanilang pag-uusap at ang pagbibigay ng masbi. Ang bawat salita, bawat galaw, ay naitala. Nang makita niyang papunta na sila sa pinto, umata si Maya ng mabilis, nagtago sa likod ng isang malaking gas. Narinig niya ang kanilang mga yapak na lumayo, ang kanilang tawanan ay umalinglaw-maw sa katahimikan, na parang isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Nang maramdaman niyang ligtas na lumabas si Maya, ang kanyang mga mata ay nanlalabo, ngunit walang luha. Hindi pa. Ang kanyang mga paa ay nanginginig, ngunit mayroong isang apoy na nagsisimulang magliyab sa kanyang kalooban. Pagtataksil. Pagkasila. Ngunit kasama nito ay ang determinasyon. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Hindi niya hahayaang sirain nila ang kanyang pamilya at ang luntiang paraiso. Sa halip na bumalik sa kanyang suite, nagtungo si Maya ng mabilis sa opisina ni Ethan. Kailangan niya ang kanyang kuya. Kailangan niya ng tulong. Pumasok si Maya sa opisina ni Ethan nang walang katok. Nakita niya ang kanyang kapatid na abala sa mga papeles. Kuya, ang kanyang tinig ay basad. Halos hindi lumalabas. Napatingin si Ethan. Ang kanyang mukha ay nagulat. Maya, bakit ka narito? Anong nangyari? Hindi ka pa pwedeng lumabas. Hindi sumagot si Maya. Lumapit siya kay Ethan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Inabot niya ang telepono at ipinapakita ang video. Tingnan mo, kuya, ang kanyang tinig ay parang bulong, puno ng sakit. Tingnan mo ang pinagkakatiwalaan ko. Tingnan mo ang mapapangnasawa ko. Tingnan mo ang kaibigan ko. Pinanood ni Ethan ang video. Ang kanyang mukha ay dahang nagbabago mula sa pagkabahala tungo sa pagkabigla, pagkatapos ay sa matinding galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, ang kanyang panga ay tumibay. Nakita niya ang halik. Narinig niya ang Project Sunset. Narinig niya ang plano na sirain ang luntiang paraiso. Hindi. Bulong ni Ethan, hindi makapaniwala. Hindi ito totoo. Marco, Elena. Totoo. Kuya, sabi ni Maya, ang kanyang boses ay naninginig. Narinig ko sila. Nakita ko sila. At ibinigay ni Elena kay Marco ang isang naglalaman ng mga dokumento para sirain tayo. Ang silid ay binalot ng katahimikan. Ang tunog lamang ng kanilang paghinga ang maririnig. Ang sakit sa mga mata ni Maya ay halos hindi na kayang tingnan. Ngunit sa ilalim ng sakit, mayroong isang bagong apoy, isang lakas na hindi pa niya nakikita sa kanyang sarili. Hindi ko ito hahayaang mangyari. Kuya, sabi ni Maya, ang kanyang tinig ay unting lumalakas. Hindi ko hahayaang sirain nila ang luntiang paraiso. Hindi ko hahayaang sirain nila ang pamilya natin. Pinikit ni Ethan ang kanyang mga mata, pagkatapos ay huminga ng malalim. Ang kanyang pagkagulat ay napalitan ng kanyang praktikal at matalinong isip. Ama ka, Maya. Hindi tayo magpapatalo. Hindi tayo susuko. Ngunit kailangan natin ng plano. Ngayon din. Sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa isip ni Maya. Ang kuya,
Kailangan natin ng pause na yon. Kailangan natin ng higit pang ebidensya. Isip si Ethan. Nasaan si Elena ngayon? Palagay ko, ay kasama na niya si Marco. Naghihintay na magsimula ang kasal, sabi ni Maya. Ngunit kanina, habang kinukunan ko sila ng video, napansin ko na naiwan niya ang kanyang bag sa upuan, sa labas ng storage room. Marahil ay doon niya inilagay ang isa pang kopya o ang kanyang personal na Mabuting obserbasyon, Maya, sabi ni Ethan. Hintayin mo ako rito. Kukunin ko. Umalis si Ethan. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at determinado. Pagkaan ng ilang minuto, bumalik siya. Hawak ang isang maliit na itim na guide. Ito yata ang sa kanya, sabi ni Ethan. Idinukit ito sa kanyang laptop. Habang naghahanap si Ethan ng mga files, pinilit ni Maya na pigilan ng pagbagsak ng kanyang mga luha. Ang kanyang mapapangdasawa. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang pagtataksil ay masakit, ngunit ang pag-ibig sa kanyang pamilya at sa luntiang paraiso ay mas matindi. Kailangan niyang maging matatag. Sa loob ng ilang minuto, natagpuan ni Ethan ang kailangan niya. Ito. Maraming files dito, Maya. Mga email, mga dokumento ng transaksyon, mga financial reports. Mukhang ang project, Sunset, na yan, ay isang malawakang pandaraya sa pananalapi para paalisin tayo sa luntiang paraiso at makuha ang mga ari. Area nito sa mas mababang halaga. Anong gagawin natin, kuya? Tanong ni Maya, ang kanyang boses ay mahina. Umiti si Ethan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Huwag kang mag-alala, Maya. Hindi tayo magpapakasal sa isang mandaraya. At hindi rin tayo hahayaan na masira ang luntiang paraiso. Araw mo ito. Araw ng kasal. Gagawin natin itong araw ng pagbubunyag. Ang reception hall ng luntiang paraiso ay nagliliwanag sa gabi. Ang mga ilaw ay nagbibigay ng isang romantikong ambience. Ang mga bulaklak ay sariwa, ang mga dekorasyon ay elegante. Ang lahat ay handa para sa piging pagkatapos ng seremonya. Ang mga bisita, nakadamit ng formal, ay nagkakasiyahan, naghihintay sa pagdating ng bagong kasal. Sa isang malaking screen, pinapalabas ang isang video presentation ng kasaysayan ng pamilya Ramirez at ng luntiang paraiso, mula sa pagiging simple nitong lupain hanggang sa pagiging isang kilalang resort na nagtataguyod ng kulturang Pilipino at pangangalaga sa kalikasan. Ang mga ngiti ng kanyang lolo at lola, ang mga alaala ng kanyang mga magulang, at ang kanyang sariling mga pangarap para sa resort, lahat ay ipinapakita ng may pagmamalaki at pagmamahal. Tumating si Maya at Marco sa reception hall. Ngunit ang aura ni Maya ay naiiba. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ngunit walang sinuman ang nakapansin dahil ang lahat ay abala sa pagpapalakpak at pagbati sa bagong kasal. Naupo sila sa kanilang tabi. Ang mga bisita ay nagkakasiyahan. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Maya sa ilalim ng mesa, ngumiti ng mapanlinlang. Ang ganda mo, mahal. Ito na ang simula ng ating walang hanggang pagmamahalan. Hindi sumagot si Maya. Ang kanyang puso ay kumakaba. Ang kanyang mga mata ay naghahanap kay Ethan. Nakita niya si Ethan na nakikipag-usap sa isang technician sa likod ng screen. Nagtama ang kanilang mga mata at isang bahagyang tango ang ibinigay ni Ethan. Maya huminga ng malalim. Ito na. Habang nagpapatuloy ang video presentation na ipinapakita ang mga larawan ni Maya at Marco,
biglang nagbago ang screen. Nawala ang mga larawan ng pag-ibig at saya. Sa halip, lumabas ang isang itim na screen na may puting teksto, ang katotohanan. Pumulong ang mga bisita. Nagtataka. Nagulat. Pagkatapos, lumabas sa screen ng video na lihim na kinunan ni Maya sa storage room, ang halikan ni Marco at Elena. Ang kanilang pag-uusap. Ang pagbanggit ng project. Sunset. Ang pagbibigay ng ang bulong, ay naging malakas na pagkabigla. Ang mga tinig ng pagtataka at galit ay umalingaw sa buong hall. Nakita ni Maya ang mukha ni Marco, namumutla. Nakita niya ang mukha ni Elena, na nasa isa pang table, na nagulat at natakot. Ngunit hindi pagtapos. Matapos ang video, lumabas sa screen ang mga serye ng mga email, mga financial transaction, at mga internal memo mula sa Lontiang Paraiso. Ang mga dokumento ay nagpapakita ng mga transaksyong pandaraya, ang paglipat ng pondo sa mga kumpanyang kantong, at ang mga plano para sa devaluasyon ng resort. Lahat ay konektado kay Marco at Elena. Ang bawat ebidensya ay galing sa na kinuha ni Ethan. Ang katahimikan ay bumalot sa hall, isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa ingay. Pagkatapos, isang babae ang sumigaw. Pagkatapos, isa pa. Nagkaroon ng buluman. Nagkaroon ng mga sigaw ng galit at pagtataka. Marco, sa wakas, ay nakabawi mula sa kanyang pagkabigla, ay tumayo. Mga kasinungalingan, lahat iyan ay kasinungalingan. Inimbento lang iyan. Pumayo rin si Elena. Ang kanyang mukha ay namumutla. Maya, anong ibig sabihin nito? Bakit mo kami inaganito? Ang kanyang tinig ay may halong pagkukunwari. Ngunit lumapit si Isa sa mikropono. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng pagkabigo. Hindi ito kasinungalingan. Ito ang katotohanan. At ang katotohanan ito ay nagpapakita na sina Marco Santos at Elena Garcia ay nagplano na lakawan tayo, sirain ang Lontiang Paraiso at manlinlang sa ating lahat. Pumuhos ang sigawan. Nagkaroon ng kaguluhan. Ang mga bisita ay tumatayo. Ang ilan ay galit. Ang ilan ay nagtataka. Ang ilan ay nalulungkot. Ang mga reporter na kasama sa kasalan ay nagsimulang kumuha ng litrato at mag-record. Ang isang kasalan na dapat sana ay puno ng pagmamahalan ay naging isang eksena ng pagtataksil at kaguluhan. Hindi! Sigaw ni Marco at hinawakan ang kamay ni Elena. Halika na, Elena. Sa harap ng hindi maikakailang ebidensya at sa galit na tingin ng mga bisita, sina Marco at Elena ay nagmadaling tumakbo, nagmamadaling tumakas sa hall. Ang kanilang pagtakas ay nagdulot ng higit pang kaguluhan habang ang mga tao ay nagbubulungan at nagtataka kung paano nangyari ang lahat. Ang Lontiang Paraiso, na minsan ay isang simbolo ng pag-ibig at pag-asa, ay ngayon ay nasa gitna ng isang malaking iskandalo. Ang pamilya Ramirez, na matagal nang iginagalang, ay nakaharap sa isang unos ng media at isang malaking pinsala sa kanilang reputasyon. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Maya. Ang kanyang gown ay puti, ngunit ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ngunit sa kanyang mga mata, isang bagong apoy ang nagliliyab, ang apoy ng paghihimagsik. Hindi ito ang pagtatapos. Ito ay simula pa lamang ng kanyang pakikipaglaban para sa katotohanan at usisya. Ang Lontiang Paraiso ay nagnangalit sa gitna ng unos. Hindi yun literal na bagyo, kundi isang bagyo
ng media, iskandalo at pagtataksil na bumuhos sa resort matapos ang kasalang nakatadhana. Ang mga pahayagan, mula sa mga tabloid hanggang sa mga pambansang balita, ay naglalabas ng mga headline na sumisira sa reputasyon ng pamilya Ramirez. Kasalan, naging eksena ng pagtataksil, engkando sa Luntiang Paraiso. Luntiang Paraiso, pag-ibig opera. Ang mga television news programs ay walang tigil sa pagpapalabas ng video ni Marco at Elena. Paulit-ulit na pinanood ng milyong Pilipino. Ang dating malinis na pangalan ng Luntiang Paraiso na simbolo ng pangangalaga sa kalikasan at pamana ay ngayon ay nababalutan ng iskandalo. Sa loob ng 3 araw matapos ang insidente, bumagsak ng husto ang stock ng Luntiang Paraiso. Ang telepono ni Ethan ay walang tigil sa pag-ring mula sa mga nag-aalalang kasosyo na gustong umatas hanggang sa mga pautang na pinangangambahan. Ang resort mismo ay tila nawala ng sigla. Ang dating masiglang mga corridors ay tahimik, ang mga ngiti ng mga staff ay pilit na babalot ng pag-alala. Ang amoy ng sariwang bulaklak ay napalitan ng pabigat na kapaligiran ng takot at kawalan ng katiyakan. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, si Maya ay nanatiling kalmado, isang kalmado na nagulat maging si Ethan. Ang kanyang mga mata ay malalim at malungkot. Oo, ngunit wala siyang ipinakitang luha o pagbalsak. Sa halip, mayroong isang matigas na determinasyon na umusbong sa kanyang pagkatao. Tila ang papoy ng pagtataksil ay hindi nagdulot ng pagkasunog, kundi nagpatigas sa kanyang kalooban. Hayaan mo silang magsalita, kuya, sabi ni Maya kay Ethan habang nakaupo sila sa loob ng opisina, napapaibutan ng mga nakakalat na papeles at nakabukas na laptop. Si Ethan ay nakakuyong ang mga kamao. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit sa bawat balitang lumalabas. Alam natin ang totoo at labanan natin sila. Si Maya, na may mga ehibags mula sa ilang gabing walang tulog, ay humaharap sa mga panayan ng may dignidad. Sa harap ng mga kamera, ang kanyang tinig ay matatag, ang kanyang mga mata ay hindi umiiwas. Ang Luntiang Paraiso ay itinayo sa integridad at pagmamahal sa ating pamana. Anya sa isang live interview. Hindi namin ahayang sirain ito ng kasinungalingan at panluloko. Panindigan kami sa katotohanan. Ang bawat salita niya ay tila isang malalim na pangako. Hindi lamang sa publiko, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Ang dating laging nasa likod ng mga disenyo ay ngayon ay nasa sentro ng bagyo at kailangan niyang manatiling matatag. Napagtanto ni Maya at Ethan na hindi sapat ang kanilang sariling lakas at kaalaman. Kailangan nila ng isang eksperto. Kailangan nila ng isang tao na kayang hukay ng mas malalim na katotohanan sa likod ng pagtataksil na ito. Sa rekomendasyon ng isa sa mga abogado ng pamilya, nagpasya silang kontakin si Anya de la Cruz. Si Anya de la Cruz ay isang pangalan na kinikilala sa larangan ng investigative journalism sa Pilipinas. Ang kanyang mga artikulo ay nagbunyag na ng maraming kaso ng corporate corruption at land grabbing na naging dahilan upang makulong ang ilang makapangyarihang tao. May reputasyon siyang matalimang isip, hindi nabibili at walang kinikilingan. Para sa kanya, ang katotohanan, ang pinakamataas na pamatayan. Ang unang pagkikita ni Maya, Ethan, at Anya ay naganap sa isang pribadong silid sa isang off-site na kake, malayo sa mga mata ng media. Si Anya ay pumasok. Ang kanyang aura ay seryoso at walang emosyon. Mayroon siyang matikas na tindig, ang kanyang itim na buhok ay nakapusod ng maayos, at ang kanyang simpleng salamin ay nagpapatingkad sa kanyang matatalas na mata.
Ang kanyang suot na dark blazer ay nagbibigay ng impresyon ng pagiging profesional at seryoso. Wala siyang gaanong emosyon sa kanyang mukha. Isang bangkong kanvas na mahirap basahin. Lils. Ramirez, Mr. Ramirez. Bati niya, ang kanyang tinig ay malinaw at direkta. Salamat sa pagpapareserba ng aking oras. Naintindihan kong kailangan ninyo ng tulong sa kaso ng Luntiang Paraiso. Salamat po sa pagdalo, Ms. De La Cruz. Sabi ni Ethan. Itinulak ang isang folder ng mga dokumento sa harap ni Anya. Ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa nakikita ng publiko. Ito ay hindi lamang tungkol sa personal na pagtataksil, kundi sa isang mas malaking plano na sirain ang aming negosyo at pamana. Hindi nagsalita si Anya. Kinuha niya ang folder at nagsimulang basahin ang mga nakalakip na ulat mula sa transcription ng video ni Maya hanggang sa mga inilabas na financial reports. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumipat sa bawat linya. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling neutral. Maya, sa kabilang banda, ay hindi mapakali. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang lap. Ang presensya ni Anya ay nagdudulot ang isang uri ng pag-asa. Ngunit kasama nito ay ang pagdududa makakayaban niya talagang tulungan sila. Pace, sa mga dokumentong ito, mukhang mayroong malawakang financial fraud na nagaganap sa loob ng Luntiang Paraiso, sabi ni Anya. Sa wakas ay tuminyala. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Ethan. At si Mr. Santos at Miss Garcia ay mukhang hindi lang simpleng magnanakaw. Mukhang may mas malalim na plano. Naramdaman ni Maya ang isang kislab ng pag-asa. Iyon din ang nararamdaman ko ni Miss De La Cruz. Ang pagtataksil na ito ay tila na plano ng matagal. Para sa akin, ang lahat ay nagsisimula sa datos, sabi ni Anya, at sa wakas ay bumaling kay Maya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling propesyonal. Ngunit mayroong isang bahagyang paglambot na hindi napansin ni Maya. Magbibigay ako ng detalyadong forensic audit sa lahat ng financial records ng Luntiang Paraiso, pati na rin sa background ng mga sangkot na tao. Hindi ko ipinapangako ang mabilis na resulta, ngunit ipinapangako ko ang katotohanan. Sa sumunod na linggo, si Anya De La Cruz ay naging isang mahalagang bahagi ng Luntiang Paraiso. Siya ay nagtatrabaho sa isang pribadong opisina, napapalibutan ng mga papeles, laptop, at 3 monitor na nagpapakita ng iba't ibang data. Ang kanyang sipag at dedikasyon ay kahanga-hanga. Madalas ay nakikita siyang nagtatrabaho maging sa madaling araw. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nakatuon. Sa loob lamang ng ilang araw, ang kanyang unang mga natuklasan ay nagsimulang lumabas. Nakuha ko na ang history ni Marcos Santos, sabi ni Anya, isang araw habang nasa isang video conference silang tatlo. Mayroon siyang pattern. Ilang taon na ang nakalipas, sangkot siya sa ilang shady real estate deals sa Visayas at Mindanao. Gumamit siya ng mga phantom companies sa mga kumpanyang walang aktwal na operasyon. Ginawa lamang para sa paper trail para mag-inflate ng presyo ng lupa at makakuha ng malaking loan mula sa mga bangko. Pagtatapos, ay bigla itong ibinibenta sa mas mababang halaga sa ibang phantom company na konektado rin sa kanya. Classic, pungpor, andam scam. Ibig sabihin, sanay na siyang manloko. Tanong ni Ethan, ang kanyang boses ay puno ng galit. Hindi lang sanay, Mr. Ramirez, sagot ni Anya. Ang kanyang tono ay walang damdamin. Maaring siya ang utak ng isang network ng financial fraud. Ang kanyang kaso ay mas malaki kaysa sa akala natin. Ang pag-atake sa Luntiang Paraiso ay tila bahagi ng isang mas malaking operasyon.
Paano naman si Elena? Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Paano siya? Nakalusok ng matagal. Alan ang mas interesting, sabi ni Anya at nag-share ng screen sa kanilang video conference. Ipinakita niya ang isang sere ng mga dokumento, mga resibo, kontrata, at mga internal communications. Bilang marketing director, since Garcia ay may access sa maraming aspeto ng operasyon ng Lunsyang Paraiso. Mukhang matagal na niya itong pinaplano. Ang mga malalaking marketing budget na walang malinaw na return on investment, mga kontrata sa mga event organizers na hindi naman natuloy, mga consultancy fees sa mga kumpanyang hindi kilala, lahat ng ito ay dahang nagpapababa sa profit margin ng resort. Isang dahang pagpapatuyo ng pondo. Ang Project Sunset ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng kontrol sa lupa, kundi pati na rin sa pagpapaubos ng halaga ng kumpanya para makuha ito sa mas murang presyo. Upo si Maya. Ang kanyang utak ay tumatakbo. Ang sakit ng pagtataksil ay bumalik. Mas matindi. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang babaeng pinagkakatiwalaan niya ng kanyang mga sikleto, ng kanyang mga pangarap. Ang bawat ngiti, bawat yakap, bawat payo, ay pawang isang kasinungalingan. Isang bahagi ng isang masamang plano. Ang pakiramdam na naging bulag siya ay nagdulot ng matinding kahihiyan. Kaya pala, bulong ni Maya, naalala ang ilang insidente na tila hindi niya pinansin noon. Ang madalas na pagtatanong ni Elena tungkol sa mga pinansyal ng resort, ang kanyang pag-insist sa ilang malalaking proyekto sa marketing na hindi naman nagtagumpay. Noon, naisip niya na masipag lang si Elena, na ambisyoso. Ngayon, naiintindihan niya na ang lahat ay bahagi ng isang masamang laro. Ang mga salita ni Anya ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam sa puso ni Maya. Isang pakiramdam ng pagkabahala na tila konektado sa isang bagay na matagal nang nakalimutan, ang mga salita ng kanyang lolo. Naalala niya ang kanyang lolo Rafael, ang taong nagtatag ng Lunsyang Paraiso, na madalas ay nagkukwento ng mga lumang alamat at babala. Maya, sasabihin nito, habang nakaupo sila sa ilalim ng lumang puno ng mangga, ang sentro ng resort, ang lupa na ito ay may sariling kaluluwa. At sa mundong ito, maraming labo na nagtatago sa balat ng tupa, naghihintay na agawin ang mga bagay na minamahal mo. Laging alalahanin ng utang na lupa, apo. Ang lupa ay hindi lamang ari yan. Ito ay dugo at pawis ng ating mga ninuno. Ang lobo na nagtatago sa balat ng tupa. Ang utang na lupa. Ang mga salitang iyon ay nagpa-flash sa kanyang isip, tila isang babala mula sa nakaraan. Posible ba? Posible bang ang kasalukuyang pagtataksil ay konektado sa mga lumang alaala ng kanyang lolo? Nang gabing iyon, matapos ang video conference, hindi makatulog si Maya. Ang mga salita ni Lolo Rafael ay umalinaw sa kanyang isipan. Dumayo siya mula sa kama at nagtungo sa lumang skadirong ng kanyang lolo. Ito ay isang silid na puno ng mga libro, lumang kasangkapan, at ang amoy ng lumang papel at tuyong kahoy. Sa isang sulok, nakita niya ang isang lumang baul na kahoy na puno ng mga lumang libro at dokumento. Nandoon din ang kanyang Lolo Rafael's journal, isang makapal na libro na may matigas na takip na luwa sa balat. Hawak ang journal, ang kanyang mga daliri ay naglakbay sa bawat pahina, ang bawat sulat. Kamay ay tila nagkukuwento ng isang nakaraan. Si Isan, nagising din at nag-aalala, ay pumasok sa silid. Naya,
Anong ginagawa mo rito? Anong niya? Nakita ang journal sa kamay ng kanyang kapatid. Naalala ko lang ang mga sinabi ni Lolo tungkol sa utang na lupa, sabi ni Maya, ang kanyang boses ay mahina. Pakiramdam ko, may kinalaman ito sa nangyayari ngayon. Umupo si Ethan sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Ang mga kwento ni Lolo. Tatingin mo. Hindi ko alam, kuya. Pero kailangan nating malaman, sagot ni Maya, at sinimulan niyang basahin ang journal ng malakas. Ang mga pahina ay nagbubunyag ng isang kwento mula sa 33 taon na ang nakalipas, isang matinding labanan para sa lupa. Ang lupain kung saan itinayo ang luntiang paraiso ay minsan ay pinag-aagawan. Isang makapangyarihang real estate mogul, si Don Ricardo Carling Villaverde, ay nagtangka na agawin ang lupa sa pamamagitan ng peking dokumento at paninirang kuri. Si Villaverde ay isang taong mayaman, walang awa at konektado. Inamit niya ang kanyang impluwensya upang akusahan ng lolo ni Maya ng pandaraya at pagkuha ng lupa sa hindi tamang paraan. Ang kaso ay umabot sa korte at naging isang malaking iskandalo sa kanilang probinsya. Ang lolo Rafael ni Maya ay nagtiis ng matinding kahihiyan, ang kanilang pangalan ay nadungisan, at ang kanilang pamilya ay halos mawalan ng lahat. Sa kabila ng lahat, nanalo ang lolo Rafael sa kaso na pinatunayan ang kanyang pagiging inosente at ang katotohanan ng kanilang pagmamay-ari. Ngunit ang gasgas sa kanilang reputasyon at ang sakit ng pagtataksil ay nanatili. Ang lolo Rafael ay madalas na sinasabi na ang sugat ay gumaling, ngunit ang peklat ay nananatili. At ang puot ay hindi namamatay ng madali sa mga puso ng masasama. Maya at Ethan ay nagkatinginan. Ang mga salita ni Lolo Rafael ay tila nagbigay ng kahulugan sa kasalukuyang sitwasyon. Ang lobo sa balat ng tupa at ang utang na lupa. Hindi kaya. Sa oras na yon, mayroong isang notification sa laptop ni Anya. Isang pangalan ang lumabas. Sa screen, Elena Garcia, daughter of Ricardo Villaverde. Hindi na aksaya ng panahon si Anya. Kagad niyang tinawagan sina Maya at Ethan. May nakuha akong bagong impormasyon at sa tingin ko, ito na ang koneksyon sa lahat. Sabi ni Anya, ang kanyang tinig ay tila mas seryoso kaysa dati. Pagdating ni Maya at Ethan sa opisina ni Anya, ipinakita niya ang kanyang natukasan. Nakalkal ko ang background ni Elena Garcia, panimula ni Anya. Ang kanyang mga mata ay matalas. Ang pamilya Garcia ay mayroong napakababang profile, halos walang social media footprint, ngunit mayroon silang koneksyon sa isang abogado na laging nagtatrabaho para sa isang malaking developer sa real estate. Sinundan ko ang trail ng abogado na yon, at ito ang nahanap ko. Ipinakita niya ang isang lumang larawan sa screen, isang batang babae na halos kamukha ni Elena, nakatayo sa tabi ng isang matandang lalaki. Ang caption, Don Ricardo Villaverde at kanyang anak si Elena. Si Elena, anak ni Villaverde. Bulong ni Maya. Ang kanyang mundo ay muling gumuho. Ngunit sa isang mas malalim, mas masakit na paraan. Ang pagtataksil ay hindi lamang personal, kundi isa ng generational na paghihiganti. Ito ang utang na lupa na sinasabi ni Lolo. Ang pagkabigla ay bumalot kay Ethan. Ito ay imposibleng mangyari. Ang kaibigan mo. Ang anak ng taong gustong sirain ang ating pamilya. Ang buong buhay ni Elena ay isang kasinungalingan, sabi ni Anya. Ang kanyang tinig ay malamig. Siya ay itinanim sa inyong pamilya. Naging matalik
na kaibigan mo, Maya, upang maging isang internal asset. Ang kanyang posisyon bilang marketing director ay nagbigay sa kanya ng access sa lahat ng kailangan niya. Si Marco Santos ay isa lamang pawn, isang gamit para matupad ang plano ng pamilya de la Verde. Ang katotohanan ay mas malupit kaysa sa inaasahan nila. Ang mga sugat ay mas malalim. Ang labanan ay hindi lamang para sa luntiang paraiso, kundi para sa katarungan at karangalan ng kanilang mga ninuno. Ang de la Verde, ang labo sa balat ng tupa, ay bumalik. At ngayon ay ginagamit niya ang pinakamatamis na ngiti at pagtataksil upang makamit ang kanyang matagal nang hinahangad na paghihiganti. Alam ni Don Ricardo Carding Villaverde na nabubunyag na ang kanyang plano. Ang impormasyon na nakuha ni Maya, ang paghahanap ni Maya at Ethan at ang pagpasok ni Anya de la Cruz sa eksena ay nagdulot ng alarma sa kanyang kampo. Hindi siya kailanman nagpatalo. Si Villaverde ay isang henyo sa manipulasyon na may malalim na koneksyon sa media, politika, at iba pang makapangyarihang individual. Para sa kanya, ang reputasyon ng pamilya Ramirez ay kailangan pang durugin, at ang luntiang paraiso ay kailangan pa ring makuha. Ang kanyang tugon ay mabilis, walang awa, at kalkulado. Sa sumunod na araw, bumuhos sa balita ang panibagong alon ng iskandalo, ngunit sa pagkakataong ito, si Ethan Ramirez ang puntilya. Luntiang paraiso si O. Isinangkot sa pagluskay ng pondo. Mga peking transaksyon, ibinulgar. May kasabot ba si Ethan Ramirez sa panluloko? Ang mga headline ay nagsimulang maglarawan kay Ethan bilang isang tiwaling CEO na siyang tunay na utak sa likod ng mga financial anomalies sa luntiang paraiso. Ang mga ulat na ito ay sinusuportahan ng mga peking ebidensya na gawa lamang ni Villar ng mga peking resibo, pang-affidavit, na pinilit nilang ipirma sa mga dating empleyado na mayroong utang na loob kay de la Verde at mga anonymous sources na nagbibigay ng mga inside information na nagpaparatang kay Ethan ng mismanagement at maling paggamit ng pondo ng kumpanya. Inawa itong perpekto upang tila makatotohanan. Si Ethan ay pinapunta sa isang emergency board meeting ng luntiang paraiso. Ang silid ng board ay puno ng tensyo. Ang mga miyembro ng board, na karamihan ay matatanda at konserbatibong negosyante na inilagay ni Villaverde sa likod ng mga kasosyo, ay nakaupo sa paligid ng mahabang kahoy na mesa. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Ang presensya ng ilang reporter ay nagpapahirap pa sa sitwasyon na naglalagay ng presyon sa bawat galaw at salita. Peter Ramirez, panimula ng chairman ng board, si Mr. Delgado, isang matandang lalaki na may maputing buhok at matalas na mata, na kilala bilang isang matagal ng kaibigan at kasosyo ni Villaverde. Mayroon tayong seryosong issue na kailangan nating tugunan. Ang mga akusasyon ng paglustay ng pondo at mismanagement sa luntiang paraiso ay nakakaapekto ng gusto sa ating reputasyon at halaga ng stock. Sir Chairman, ang mga akusasyong iyan ay pawang kasinungalingan. Sagot ni Ethan, ang kanyang tinig ay matatag. Ngunit naramdaman niya ang malamig na hangin ng pagkakanulo. Ito ay bahagi ng isang coordinated attack upang sirain ang luntiang paraiso at agawin ang ating lupain. Mayroon tayong mga dokumento, Ms. Ramirez, sabi ng isa pang miyembro ng board. Ipinakita ang isang folder ng mga peking ebidensya. Mga ulat na nagpapakita ng malalaking withdrawal ng pondo, pangapeking supplier, at mga transaksyon sa mga offshore accounts na konektado sa iyo. Mga peking dokumento ang mga yan. Sigaw ni Ethan, ang kanyang pasensya ay unting nauubos. Alam nating lahat na si Marco Santos
at Elena Garcia ang tunay na may kagagawa nito. Mayroon tayong ebidensya. Ang aming pangunahing pag-aalala ni Sir Ramirez ay ang reputasyon ng Luntiang Paraiso. Sabi ni Mr. Delgado, ang kanyang tono ay may awtoridad. Sa gitna ng mga ganitong seryosong akusasyon at upang maprotektahan ang interes ng kumpanya at ng mga shareholders na pagdesisyonan ng board na kailangan kang masuspindi sa iyong posisyon bilang CEO simula ngayon. Ang salitang masuspindi ay umalingaw mo sa silid na parang isang huling nakamamatay na suntok. Ang mga mata ni Ethan ay nagsiklab sa galit, ngunit wala siyang magawa. Ang board ay kinokontrol na ng Dilalerde. Naitulak sila sa bingit ng pagbagsak. Sa labas ng boardroom, naghihintay si Maya at Tanya. Nakita ni Maya ang kanyang kapatid na lumabas, ang kanyang mukha ay namumutla at puno ng kabiguan. Kuya, anong nangyari? Tanong ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig. Sinuspindi nila ako, Maya, sabi ni Ethan, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ang Dilalerde ay gumamit ng peking ebidensya. Inawa niya akong skipigot. Nasa kanya na ang lahat. Tila, natataro na tayo. Naramdaman ni Maya ang kanyang puso na kumirot. Ang kanilang lolo ay nagtagumpay sa pagtatanggol sa kanilang lupa, ngunit ngayon, sila ay nasa bingit ng pagkatalo. Ang mga anino mula sa nakaraan ay bumalik. Mas malakas at mas mapalin lang kaysa dati. Hindi, kuya, sabi ni Maya, inawakan ng kamay ni Ethan, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang bagong determinasyon, isang apoy na mas matindi kaysa sa kirot. Hindi tayo susuko. Hindi tayo matatalo. Mayroon pa tayong laban. Kailangan lang nating humanap ng mas matibay na ebidensya ng isang tao na makakapagpatunay sa lahat ng ito. Isang tao na nagtatago pa rin ng katotohanan. Tumingin si Anya sa kanilang dalawa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi pa tapos ang laban. Mayroon pa tayong pagkakataon. Kailangan lang natin ng isang bagay na hindi nila kayang itago. Isang bagay na mas malalim pa sa kanilang mga kasinungalingan. Ang mga mata ni Anya ay tila naghahanap ng isang bagay, isang susi, sa gitna ng kaguluhan. Ang pamilya Ramirez na iyon ay tila iisa, ay nakaharap sa pinakamadilim na kabanata ng kanilang buhay. Ngunit sa ilalim ng abo ng pagkatalo, isang bagong apoy ang nagsisimulang umusbong. Isang apoy na maghahanap ng liwanag sa pinakamadilim na anino ng nakaraan. Ang Luntiang Paraiso ay nasa panganib. At ang tanging asa ay nakasalalay sa paghuhukay ng mga nakalimutang katotohanan. Ang Luntiang Paraiso ay tila isang nakabiting larawan sa ilalim ng ulap ng kawalan ng katiyakan. Ang desisyon ng board na suspindihin si Ethan ay hindi lamang isang suntok sa kanyang profesional na karera, kundi isang masakit na dagok sa buong pamilya Ramirez. Sa loob ng resort, ang dating masiglang ingay ng mga bisita at staff ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan na tila mismo ang hangin ay nagdadalangati. Ang bawat sulok ay tila nagpapahiwatig ng papalapit na pagbagsak, isang anino na humahabol sa kanilang minamahal na pamana. Nasa loob ng silid, aralan ng kanyang lolo si Maya, nakaupo sa lumang silya, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa journal na naglalaman ng mga alaala at babala ng nakaraan. Si Ethan, na may maputlang mukha at malalim na pagkabigo sa kanyang mga mata, ay nakatayo sa harap ng bintana, nakatanaw sa malawak na dagat na unti-unting lumulubog sa kadiliman ng takip silin. Ang Luntiang Paraiso, na minsan ay kanilang kanlungan, ay tila isang kuta na malapit ng bumagsak.
Hindi ko matanggap, Maya. Bulong ni Ethan, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Puno ng galit at sakit. Ang lahat ng pinaghirapan ni Lolo, ng Papa, at Mama, lahat ng ito ay mawawala dahil sa kasinungalingan ng Villaverde. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyong, ang kanyang pagkabigo ay nagdulot ng pait sa kanyang kaluluwa. Hindi pa tapos, Kuya, sabi ni Maya. Ang kanyang tinig ay malambot ngunit matatag. Ang kanyang mga mata, napuno ng luha, ngunit walang pumapatak, ay nakatingin sa labas ng bintana, sa lumang puno ng mangga, na nakatayo ng matatag sa gitna ng resort. Ang punong yon, saksi sa maraming henerasyon ng pamilya Ramirez, ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi natin hahayaang mangyari ito. Hindi tayo susuko. Tumating si Anya de la Cruz, ang kanyang aura ay seryoso. Ngunit mayroong isang uri ng determinasyon na unting lumalabas sa kanyang profesional na painmabaw. Hawak niya ang ilang papeles. Ang kanyang mga mata ay matalin, at ang kanyang isip ay gumagana ng mabilis. Hindi pa tapos, Ethan, sabi ni Anya, ang kanyang tinig ay malinaw at direkta. Ang suspension mo ay isang taktikal lamang upang pahinain tayo at madali nilang makuha ang luntiang paraiso. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Ang problema ay, ang mga ebidensyang nakita natin sa journal ni Lolo Rafael ay matagal na. At ang mga dokumento na nakuha ko mula kay Elena ay magpapatunay lamang ng financial fraud, hindi ang ugatan ng kanilang paghihiganti. Tumingin si Maya sa journal, sa mga sulat, kamay ng kanyang lolo. Lolo Rafael, lagi niyang sinasabi na ang lupa na ito ay may sariling kaluluwa. At sa mga panahong iyon ng labanan niya kay De La Verde, madalas niyang banggitin ang isang tao. Isang kaibigan. Isang taong malapit sa kanya, isang saksi sa lahat ng nangyari. Upo si Ethan. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang kislap ng pag-asa. Sino? Sino ang tinutukoy mo, Maya? Si Lolo Ben. Sagot ni Maya, ang pangalan ay tila isang bulong ng nakaraan. Siya ang matagal ng alaga ng lupaing ito. Siya ang kaibigan ni Lolo Rafael na naging kasama niya bago pa man maging resort ang luntiang paraiso. Madalas siyang magkwento tungkol kay Lolo Ben, isang matandang mangingisda, at magsasaka na kilala ang bawat bato at puno sa lupain. Lolo Ben. Tanong ni Anya. Ang kanyang kilay ay nakataas. May impormasyon ba kayo tungkol sa kanya? Nasaan siya ngayon? Matagal na siyang nagretiro, sabi ni Ethan. Ang huling balita ko ay bumalik siya sa kanyang probinsya, sa isang maliit na baryo ng mangingisda sa Surigao. Isang liblib na lugar. Ang pangalan ng baryo ay San Isidro. Surigao, ulit ni Anya. Ang kanyang isip ay nagplano na malayo. At kung totoo ang sinasabi ninyo, maaaring siya ang susi. Ang isang witness from the past ang maaring magpatotoo sa mga kasinungalingan ni De La Verde. Kailangan natin siya. Ang desisyon ay ginawa. Walang oras na dapat sayangin. Sa madaling araw ng sumunod na araw, bago pa man sumikat ang araw, sina Maya, Ethan, at Anya ay nakahanda na para sa isang mahabang paglalakbay. Ang pag-asa ay muling sumibol sa kanilang mga puso na tila isang maliit na ilaw sa gitna ng napakalawak na dilin. Ang biyahe patungong San Isidro, Surigao, ay mahaba at nakakapagod, isang pagsubok ng kanilang pagtitiyaga. Lumipad sila patungong Mindanao, pagkatapos ay nagmaneho ng ilang oras sa pamamagitan ng mabako at paakyat, pababang mga kalsada.
Habang papalayo sila sa sibilisasyon, ang tanawin ay unting nagbago. Ang mga gusali ay napalitan ng malalawak na bukiri ng palay, pangaburol na luntian, at mga kubo na gawa sa nipa. Ang sariwang hangin ay humahalik sa kanilang mga balat, na hinaluan ng amoy ng lupa, at mga halamang dagat. Malayo pa ba, kuya? Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay pagod, ngunit puno ng pag-asa. Nakaupo siya sa likuran ng sasakyan ni Ethan, na siyang nagmamaneho. Si Anya ay nasa passenger seat. Ahinik na nakatanaw sa labas, ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa bawat detalye ng paligid. Malapit na tayo, Maya. Sagot ni Ethan, ang kanyang tingin ay nakatuon sa kalsada. Dito ang huling impormasyon na nakuha ko. Ang San Isidro ay isang maliit at tahimik na komunidad ng mangingisda, malayo sa ingay at gulo ng modernong buhay. Ang mga bahay ay nakatayo malapit sa isa't isa, karamihan ay gawa sa kahoy at kawayan na may simpleng disenyo, ngunit nagpapakita ng init ng pamilya. Ang amoy ng sariwang isda at asin ay lumulutang sa hangin. Ang mga bata ay naglalaro sa kalye, ang kanilang mga tawanan ay umalingaw sa katahimikan. Pumaba sila sa sasakyan sa harap ng isang tindahan. Nilapitan ni Maya ang isang matandang babae na nagtitinda. Magandang araw po, nanay. Nais po sana naming hanapin si Lolo Ben. Kilala niyo po ba siya? Ang matandang babae ay tumingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Tila hindi sanay na makakita ng mga taga-lungsod. Si Ben. Bakit niyo hinahanap si Ben? Ang kanyang tinig ay mahina. Kami po ang mga Ramirez. Apo po kami ni Raquel Ramirez. May mahalaga po kaming kailangan. Paliwanag ni Maya. Ang kanyang tinig ay malambing at magalang. Nagbago ang ekspresyon ng matandang babae. Isang bahid ng takot ang sumilay sa kanyang mga mata. Raquel Ramirez. Matagal na ang pangalang iyan. Hindi ko alam kung nasaan si Ben. Matagal na siyang nawala. Ang kanyang tinig ay tila nagtatago ng isang bagay. Napansin ni Anya ang pagbabago sa ekspresyon ng matandang babae. Nanay, alam po naming kilala niyo si Lolo Ben. Hindi po kami masama. Naghahanap po kami ng katotohanan. Para po sa hustisya. Aalangan ng matandang babae. Pagkatapos ay tumuro sa isang maliit na kubo na nakatago sa likod ng isang malaking puno ng niyog. Doon siya nakatira. Pero huwag kayong magtaka kung ayaw niyang makipag-usap. Maraming nangyari noon. Kailangan niyang magtago. At pasalamat sina Maya at Ethan at mabilis na naglakad patungo sa kubo. Ang maliit na kubo ay tahimik. Ang mga bintana ay nakasarado. Kumatok si Maya. Lolo Ben? Nandito po kami, mga Ramirez. Matagal, bago, sumagot. Pagkatapos, dahang bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki ang lumabas, ang kanyang balat ay kulubot, ang kanyang buhok ay puti, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at takot. Si Lolo Ben. Sino kayo? Tanong niya, ang kanyang boses ay garalgal. Wala na akong alam. Hayaan niyo na ako. Lolo Ben, ako po si Maya, at ito po ang kapatid kong si Ethan. Apo po kami ni Lolo Raquel, sabi ni Maya, lumuhod sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Nandito po kami dahil sa Luntiang Paraiso. Nasisira po ito. Nais po naming ipagtanggol ang pamana ni Lolo Raquel, at alam po namin na kayo
ang makakatulong sa amin. Tumingin si Lolo Ben sa kanilang mga mukha. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang halo ng pagdududa at pag-alaala. Si Raquel. Kaibigan ko si Raquel, ngunit matagal na ang nangyari. Ang Villaverde. Makapangyarihan siya. May mga matatalin siyang kuko. Hindi ko kayang kalabanin siya. Nagtago ako para protektahan ang aking pamilya. Alam po namin ang takot ninyo, Lolo Ben. Sabi ni Maya, ang kanyang boses ay puno ng empatiya. Ngunit, ang Villaverde ay ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang sirain ang pangalan ng aming pamilya, upang agawin ang lupain na pinaghirapan ni Lolo Raquel. Pinagdadaanan namin ang lahat ng pinagdaanan ni Lolo Raquel noon. Ngayon, kami naman ang lumalaban. Naglakad si Anya at ipinakita ang kanyang ad bilang isang investigative journalist. Lolo Ben, hindi po kayo iisa. Nandito po kami para suportahan kayo. Ang inyong patutuo ang maaaring maging susi sa hostisya. Hindi lang para sa pamilya Ramirez, kundi para sa lahat ng biktima ng Villaverde. Umalis si Lolo Ben. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa dagat. Naramdaman ni Maya ang kanyang pag-aalangan. Ang pagitan ng takot at tungkulin. Naalala ko pa si Raquel, sabi ni Lolo Ben, sa wakas. Ang kanyang tapang, ang kanyang pagmamahal sa lupain. Ipinaglaban niya iyon ng buong buhay niya. At ngayon, kayo naman ang nagpapatulol. Mukha kang si Raquel, Maya. Ang kanyang pagiging matatag. Ngumiti si Maya, ngulit ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng pakiusa. Tulungan niyo po kami, Lolo Ben. Para po sa Lolo Raquel, para po sa Lonsyang Paraiso. Uminga ng malalim si Lolo Ben, ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumiwanag ng isang bagong determinasyon. Ang alaala ng kanyang matalik na kaibigan at ang pagiging matatag ng kanyang apo ay tila nagbigay sa kanya ng lakas. May itinatago ako, bulong niya. Matagal na. Sa ilalim ng lumang puno ng mangga, sa Luntiang Paraiso. Hindi ko kailanman sinabi kanino man, isang baul. Naglalaman ng mga ebidensya. Ang mga orihinal na papeles ng lupa, mga sinong paang salaysay ng mga taong nakakita sa panluloko ni Villaverde. Lahat ng iyon ay inihanda ni Raquel noon. Hindi niya gustong mawala ang katotohanan kahit anong mangyari. Upo si Maya, ang kanyang puso ay kumaba sa tuwa at pag-asa. Ang lumang puno ng mangga. Ang puno na laging sinasabi ni Lolo na may sariling kaluluwa. Tama, sabi ni Lolo Ben, ngumiti. Si Raquel, matalino siya. Alam niyang balang araw, babalik ang Villaverde. At iniwan niya ang katotohanan sa lugar na pinakamamahal niya. Ang pagbabalik sa Luntiang Paraiso ay puno ng pag-asa, ngunit may halong pagkabahala. Kailangan nilang maging maingat. Ang Villaverde ay may mga mata at taina sa lahat ng dako. Sa ilalim ng takip ng dilim, pinasok ni Maya, Ethan, at Tanya ang Luntiang Paraiso. Ang resort ay tahimik, ang mga ilaw ay din, tila natutulog. Ang hangin ay malamig, at ang mga tunog ng gabi ay lumilika ng isang kakaibang ambiance. Si Lolo Ben, sa kabila ng kanyang edad, ay naging gabay nila. Dito, bulong ni Lolo Ben, tinuro ang isang lugar sa ilalim ng lumang puno ng mangga. Ang punong iyon, na nakatayo ng matatag sa gitna ng resort, ay tila isang bantay, saksi sa maraming henerasyon ng pamilya Ramirez.
Ang malalaking ugat nito ay kumalat sa lupa, na tila mga galamay ng isang higante. Kumuha ng pala si Ethan mula sa kanilang sasakyan. Nagsimula siyang maghukay sa lugar na itinuro ni Lolo Ben. Ang lupa ay nalambot, hinaluan ng mga dahon at lumang ugat. Ang bawat pala ay tila nagpapahiwatig ng paghukay sa isang nakabaon na nakaraan. Si Maya ay nakatayo sa tabi ni Ethan, ang kanyang puso ay kumakaba. Si Anya ay nagmamasid sa paligid, ang kanyang mga mata ay nagbabantay, handa sa anumang mangyari. Sa wakas, tumama ang pala ni Ethan sa isang matigas na bagay. Ito, mayroon dito, dahan, hinuhay nila ang isang lumang baul na gawa sa kahoy na may mga ukit na nagpapahiwatig ng kanyang edad. Ang kahoy ay madilim at makintab mula sa matagal na pagkakabaon sa lupa. Nang buksan ni Lolo Ben ang baul, isang amoy ng lumang papel at tuyong kahoy ang lumabas. Sa loob, maayos na nakasalansan ng mga dokumento, mga dilaw na papel na may lumang sulat, kamay, mga mapa ng lupa, at mga sinumpaang salaysay na may mga selyo ng gobyerno. Ito ang orihinal na titulo ng lupa, sabi ni Lolo Ben. Hawak ang isang dilaw na dokumento. At ito, ang mga sinumpaang salaysay ng mga taong nakakita kung paano sinubukang dayain ni Villalorde si Rafael. Pinilit silang manahimik, ngunit ibinigay nila ang kanilang salaysay kay Rafael noon. Sinabi niya na kailangan itong itago para sa kinabukasan. Ang mga dokumento ay hindi lamang mga ebidensya, kundi mga alaala, mga patuloy ng tapang ni Lolo Rafael at ang pagtataksil ng Villalorde. Ang katotohanan, na matagal nang nakabaon, ay sa wakas ay muling nakita ang liwanag ng araw. Ang baul ay tila isang time capsule, naglalaman ng mga sagot sa lahat ng kanilang problema. Ngunit bago pa man sila makaramdam ng kumpletong ginhawa, isang tunog pang umalingaw sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng isang sasakyan na paparating. Sino yon? Tulong ni Maya, ang kanyang puso ay kumaba. Maaring ang mga taon ni Villalorde, sabi ni Anya, ang kanyang tinig ay seryoso. Siguradong may nag-espya sa atin. Kailangan nating kumalis dito. Ngayon, mabilis na isinara ni Lolo Ben ang baul. Hawak ni Maya ang baul ng mahigpit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sumakay sila sa sasakyan ni Ethan na agad na pinaandar ang makina. Ang gabi ay balot ng dilim at ang tanging liwanag ay mula sa buwan at ang mga headlight ng sasakyan ni Ethan. Habang papalayo sila sa luntiang paraiso, napansin nila ang isang itim na van na sumusunod sa kanila. Ang kanilang puso ay kumaba. Nahanap na sila, ang mga tauhan ni Villalorde. Tiyak na tayo ang hinahabol nila. Sigaw ni Ethan, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa rear view mirror. May nag-tip sa kanila. Kailangan nating maging mabilis. Kuya, sabi ni Maya, ang kanyang tinig ay puno ng takot, ngunit may bahid ng determinasyon. Hawak niya ng mahigpit ang baul, na tila ang buhay niya ay nakasalalay dito. Sinimulan ni Ethan ang isang nakakapanindig, balahibong pagtakas. Ang kanyang sasakyan ay bumilis, dumaan sa mga ikot na kalsada ng probinsya. Ang mga gulong ay nagkakainay sa bawat liko. Ang van ay sumusunog sa kanila ng malapit. Ang mga ilaw nito ay nagpapahiwatig ng banta. Sa kaliwa. Kuya! Sa kaliwang kalisada, sigaw ni Anya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa gs at samapa sa kanyang telepono. Ang kanyang kasanayan sa pag-obserba ay naging mahalaga. May shortcut biya na dadaan sa mga bukirin. Alad na lumiko si Ethan, ang sasakyan ay halos tumagilid. Ang kalsada ay naging masikip, puno ng mga hukay at laba. Ang mga ilaw ng van ay nakasabit pa rin sa kanilang likuran.
Ang mga buki rin ng palay ay nagiging blur. Ang mga puno ay nagiging anino sa dilim. Umanda kayo. Kuya, dadaan tayo sa mga putikan. Sigaw ni Anya. Walang aalangan. Pinaandar ni Ethan ang sasakyan sa isang patag na lupain na puno ng putikan. Ang sasakyan ay nagkakaingay, ang mga gulong ay halos bumabaon, ngunit nagpatuloy siya sa pagtakbo. Ang van ay tila aalangan, ngunit sumunod pa rin. Hindi sila susuko. Sigaw ni Maya. Gusto nila ang baul. Maya, kahit natatakot, ay nagpatuloy sa paghawak ng mahigpit sa baul. Si Anya, sa kabila ng tensyon, ay nanatiling kalmado. Patuloy na nagbibigay ng mga direksyon. Si Ethan, sa kanyang karanasan sa pagmamaneho sa probinsya, ay ginamit ang kanyang kaalaman sa terrain upang makahanap ng mga ruta na mahirap sundan ng kanilang mga humahabol. Habang nagpapatuloy sila sa pagtakas, napansin ni Ethan ang isang lumang daan na patungo sa isang mangrove forest. Hawak kayo ng mahigpit, sigaw niya. Dadaan tayo sa ilog. Ang sasakyan ay bumilis. Dumaan sa isang liblib na daan patungo sa isang maliit na pier. Sa pier, mayroong isang lumang bangka ng mangingisda. Lolo Ben, kaya mo bang paandarin ng bangka? Tanong ni Ethan. Oo, Ethan. Kaya ko, sagot ni Lolo Ben. Kahit nanginginig. Agad silang lumipat mula sa sasakyan, patungo sa bangka. Pinaandar ni Lolo Ben ang makina at ang bangka ay mabilis na dumaan sa ilog, patungo sa madilim na kagubatan ng bakawan. Ang bakawan ay isang mas ng mga puno at mga ugat na lumilikha ng isang madilim at nakakapanindid, balahibong kapaligiran. Ang tubig ay tahimik, ngunit ang hangin ay puno ng mga tunog ng mga insekto at mga hayop. Ang bangka ay dumaan sa mga makitig na daan, ang mga sanga ng bakawan ay halos humahampas sa kanilang mga mukha. Ang van ay huminto sa pier. Nakita ng mga tauhan ni Verde ang kanilang pagtakas sa pamamagitan ng ilog. Habol sila, sigaw ng isang lalaki. Ngunit huli na ang lahat. Alam ni Lolo Ben ang bawat sulok at liko ng bakawan. Kinabayan niya ang bangka sa isang madilim at tihim na daan, malayo sa mga mata ng kanilang mga humahabol. Maya, kahit natatakot, ay naramdaman ang pag-asa. Ang baul ay nasa kanyang kandungan, ang mga dokumento ay ligtas. Ang mga anino ng bakawan ay tila nagtatago sa kanila, nagbibigay sa kanila ng kanlungan. Pagkatapos ng ilang oras ang pagtakas, sa wakas ay nakalabas sila sa bakawan. Ang liwanag ng bukang, liwayway, ay unting lumabas. Sa silangan, nagpipintura ng gininto ang kulay sa langit. Tigtas sila. Ang kanilang pagtakas ay isang patunay ng kanilang tapang at determinasyon. Ngayon, mayroon na silang ebidensya. Mayroon na silang saksi. Ang katotohanan na matagal nang nakatago ay sa wakas ay handa ng ibunyag. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit mayroon na silang sandata. Ang lihim ng luntiyang paraiso ay sa wakas ay ilalantad at ang araw ay muling sisikat para sa pamilya Ramirez. Ang pag-asa ay muling sumibol, mas maliwanag at mas matatag kaysa kailanman. Ang susunod na kabanata ay magiging isang huling paghaharap para sa hustisya. Ang malaking boardroom ng luntiyang paraiso ay binalot ng isang mabigat na katahimikan na tila mismo ang hangin ay pinipigan ng tensyon. Sa gitna ng mahabang kahoy na mesa, nakaupo ang mga membro ng board. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at ang kanilang mga tingin ay nakatuon sa tatlong taong nasa harapan sina Maya, Ethan at Tanya.
Sa likuran nila, nakahanda si Lolo Ben, ang kanyang balat ay kulubot, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit mayroon ding bahid ng determinasyon. Ang mga ilaw ng kamera mula sa mga piling media outlet ay kumikislap. Ang bawat flash ay tila nagpapahiwatig ng bigat ng bawat sandali. Ang mga representante ng komunidad na may halong pag-asa at pagdududa ay nakaupo rin sa likuran, naghihintay. Ang buong luntiang paraiso, ang kanilang pamana, ay nakasalalay sa pagpupulong na ito. Si Maya, suot ang isang simpleng puting barong Tagalog, ay nakaupo ng matikas. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis, isang halo ng nerbiyos at pag-asa. Ang buong paglalakbay na ito, mula sa araw ng kanyang kasal na naging kahedya, hanggang sa mapanganib na paghahanap sa katotohanan, ay humantong sa sandaling ito. Naramdaman niya ang kamay ni Ethan na bahagyang humawak sa kanyang braso, isang silent gesture ng suporta. Sa kabilang banda, si Anya ay kalmado at propesyonal. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa chairman ng board, si Mr. Delgado, na nakaupo sa kabila ng mesa, katabi ni Don Ricardo Villatorde. Si Villatorde, na may mapagmataas na ngiti, ay tila sigurado sa kanyang tagumpay. Hindi pa niya nalalaman ang bawat detalyeng inihanda ni Maya, Ethan, at Anya. Sa tabi niya, nakaupo si Marco Santos at Elena Garcia. Ang kanilang mga mukha ay tila walang bahid ng pagtataksil, ngunit ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng takot. Salamat sa inyong pagdalo sa emergency board meeting na ito. Panimula ni Mr. Delgado. Ang kanyang boses ay malakas. Ang layunin ng pagpupulong na ito ay upang linawin ang mga seryosong akusasyon laban kay Mr. Ethan Ramirez at upang magbigay ng resolusyon sa mga isyu na sumisira sa luntiang paraiso. Tumayo si Maya. Ang kanyang tinig ay matatag, lumalampas sa kanyang panginginig. Sir Chairman, hindi po ito simpleng akusasyon. Ito po ay isang orchestrated attack, isang dekada ng pinaplano upang sirain ang aming pamilya at agawin ang aming minamahal na luntiang paraiso. At ngayon, ipapakita namin ang buong katotohanan. Pumulong ang mga bisita, ang mga mata ay nakatuon kay Maya. Suminya si Anya, at isang technician ang naghanda ng projector. Simulan na din sa mga nangyari kamakailan. Sabi ni Anya, ang kanyang tinig ay malinaw at may autoridad. Ipinakita niya sa screen ang video na lihim na kinunan ni Maya, ang halikan ni Marco at Elena, ang kanilang pag-uusap tungkol sa Project Sunset at ang pagbibigay ng OSB drive. Ang footage ay naging sanhi ng mga malalakas na bulong at pagkabigla sa boardroom. Nagulat si Marco at Elena. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Hindi lang po ito usaping personal. Patuloy ni Anya, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Villatorde. Ang Project Sunset ay isang malawakang plano ng financial fraud. At ang utak sa likod ng lahat ng ito ay si Don Ricardo Villatorde. Nagsimula si Anya na magpakita ng mga detalyadong financial reports, mga bank statements, at mga transaksyon. Sa pamamagitan ng forensic audit, nakita namin ang pattern ng mga transaksyon ni Marco Santos ang paggamit ng mga phantom companies upang mag-inflate ng presyo ng lupa at kumuha ng malalaking pautang, pagkatapos ay ibebenta sa mas mababang halaga sa ibang phantom company na konektado sa kanya. At sa kaso ng luntiang paraiso, si Ms. Elena Garcia, bilang marketing director, ay gumamit ng mga peking supplier, mga over-inflated marketing expenses, at mga consultancy fees sa mga kumpanyang pagmamay-ari ni Mr. Santos at konektado kay Mr. Villatorde, upang dahan-dahang bawasan ang halaga ng kumpanya.
Nagpakita si Anya ng isang diagram na nagkukonekta kina Marco, Elena, at ang iba't ibang kumpanyang kantom sa isang mas malaking network na kontrolado ni Villaverde. Ang bawat taro ay nagpapahiwatig ng isang transaksyong pandaraya. Ang bawat pangalan ay isang patak ng lason sa sistemang pinansyal ng Luntiang Paraiso. Nagalit, si Villaverde. Sinungaling yan. Ang lahat ng ito ay gawa lamang, mga gawa ng isang batang babae na nasaktan sa pag-ibig. Umiti si Anya. Hindi po gawa, tawa. Ito po ay ebidensya. At ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Hindi lang po ito usaping financial fraud. Ito po ay usaping pamilya. Usaping kasaysayan. Usaping lupa. Sa sandaling iyon, tumayo si Lolo Ben. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang matinding lakas. Naging tahimik ang boardroom. Hindi ko akalain na makikita ko pa ang araw na ito. Panimula ni Lolo Ben, ang kanyang boses ay garalgal, ngunit mayroong kapangyarihan ng isang taong nagsasabi ng katotohanan. Matagal na akong nanahimik. Nagtago. Ngunit ngayon, hindi na ako mananahimik. Dahil ang hustisya ay nararapat. At ang Luntiang Paraiso ay nararapa. Inilabas ni Maya mula sa baul ng mga lumang dokumento, ang orihinal na titulo ng lupa, ang mga sinumbaang salaysay, ang mga lumang mapa. Ibinigay niya ang mga ito kay Lolo Ben, na siya namang nagpakita sa mga miyembro ng board. Ito po ang totoong kwento. Sabi ni Lolo Ben, hawak pa mga dokumento. 35 taon na ang nakalipas, si Don Ricardo Villaverde ay nagtangka na aduing ang lupain na ito mula sa aking matayt na kaibigan, si Rafael Ramirez. Gumamit siya ng mga peting dokumento. Nagbayad ng mga saksing kasinungalingan at pinilit ang mga taong manahi. Pinagsikapan ni Rafael na ipagtanggol ang lupa na ito, ang lupa na may dugo at pawis ng kanyang mga ninuno. Ang bawat salita ni Lolo Ben ay tila isang dago kay Villaverde. Naalala ni Lolo Ben ang bawat detalye ng labanan, kung paano pinahiya si Lolo Rafael, kung paano nilabanan niya ang kapangyarihan ni Villaverde, at kung paano niya, sa huli, pinatunayan ang kanyang pagiging inosente. Ang kanyang tinig ay nagpakita ng sakit, galit, at pagmamahal sa kanyang kaibigan. Pinilit ako ni Villaverde na manahimik. Pinantaan niya ang aking pamilya. Ngunit bago namatay si Rafael, ibinigay niya sa akin ang mga dokumentong ito. At sinabi niya, Lolo Ben, itago mo ang katotohanan. Darating ang araw na babalik ang anino ng Villaverde. At sa araw na iyon, ang katotohanan ang ating magiging sandata. Tumingin si Lolo Ben kay Villaverde, ang kanyang mga mata ay matalin. Ikaw, Ricardo Villaverde. Ikaw ang lobo na nagtatago sa balat ng tupa. Ikaw ang salot na gustong sirain ang lahat ng maganda at totoo. At ngayon, tapos na ang larong mo, ang mga mukha ng mga miyembro ng board ay nagpakita ng pagkabigla at galit. Ang mga reporter ay walang tigil sa pagkuha ng larawan. At ngayon, sabi ni Ethan, tumayo. Ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng dignidad. Ipapakita ko kung paano ginamit ni Villaverde ang aking pagsuspindi upang lalong manipulahin ang Luntiang Paraiso. Ang mga dokumentong ginamit niya upang akusahan ako ng mismanagement ay pawang gawa. Gawa lamang. Ito ay ang mga kopya ng mga piting resibo at invoice na idinikit niya sa akin. Ipinakita ni Ethan ang mga kopya ng mga piting ebidensya at sa tabi nito, ipinakita niya ang mga tunay na transaksyon at mga account na nagpapatunay ng kanyang pagiging inosente na galing sa us ni Elena.
Ang lahat ng ito ay nagpapakita na ang Project Sunset ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi sa matagal ng paghihiganti. At si Elena Garcia, ang anak ni Don Ricardo Villaverde, ay itinanim sa aming pamilya upang isagawa ang plano ng kanyang ama. Ang pagbubunyag na si Elena, ang anak ni Villaverde, ay naging sanhi ng malakas na pagbulong. Si Elena, sa wakas, ay hindi na makapagkunwari. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Si Marco ay tumayo, gustong tumakas, ngunit naharangan siya ng mga nasa likuran. Magsisinungaling kayo! Sigaw ni Villaverde. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Hindi niyo ako kayang kalabanin. Ngunit huli na ang lahat. Sa ilalim ng bigat ng hindi maikakailang ebidensya, ang video, ang financial analysis, ang mga lumang dokumento, at ang patotoo ni Lolo Ben, walang puwang para sa pagtanggi. Don Ricardo Villaverde, ni Sir Marco Santos, ni Elena Garcia, sabi ng isang opisyal ng pulisya na lumapit sa harapan, kasama ang 2 pang pulis. Kayo po ay inaresto sa kasong estaka, financial fraud, at conspiracy to commit fraud. Ang huling mga salita ay tila isang malaking pako sa kabaong ng kanilang mga kasinungalingan. Ang mga pulis ay agad na sinaklaw sina Villaverde, Marco, at Elena. Sinubukan ni Villaverde na lumaban, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang pagmamataas ay naglaho na palitan ng galit at kahihiyan. Si Marco ay nanahimik, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Si Elena ay lumuha, ang kanyang maskara ay tuluyang nabasag, ang kanyang mga luha ay nagpatunay sa kanyang kasalan. Ang boardroom ay pumutok sa palakpakan at hiyawan ng katarungan. Ang mga miyembro ng board na kinokontrol ni Villaverde ay nagpakita ng pagsisisi. Ang mga representante ng komunidad ay lumuha sa tuwa at pag-asa. Ang luntiang paraiso ay sa wakas ay malaya na. Si Maya at Ethan ay nagakapan ng mahigpit. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha ng ginhawa at pasasalat. Si Anya ay nakatayo sa isang tabi, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang bahagyang ngiti ng tagumpay. Ang matagal nang nakabaon na katotohanan ay sa wakas ay muling sumikat. 6 na buwan ang lumitas. Ang luntiang paraiso, na minsan ay nanganganib na maglaho sa dilim ng pagtataksil ay muling sumikat, mas maliwanag, at masuntian kaysa dati. Ang mga sugat ng nakaraan ay gumaling na, at ang bawat sulok ng resort ay tila nagpapahiwatig ng isang bagong simula. Ang mga lumang gusali ay inayos at nilagyan ng mga bagong disenyo na nagpapatingkad sa kultura ng Pilipinas at pagpapanatili ng kalikasan. Ang mga hardin ay mas luntiang, ang mga bulaklak ay mas makulay, at ang hangin ay puno ng amoy ng sariwang simoy ng dagat at ng sariwang nilutong pagkain. Ang luntiang paraiso ay hindi lamang isang resort, ito ay isang santuaryo ng pag-asa at katarungan. Si Ethan Ramirez, na naibalik sa kanyang posisyon bilang CEO, ay nagtrabaho ng walang tigil upang ibalik ang reputasyon ng luntiang paraiso. Ngunit higit pa, sa pagbabalik ng reputasyon, pinalawak niya ang misyon ng resort. Ngayon, ang luntiang paraiso ay nagtataguyod ng mas malalim na pakikipagtulungan sa mga lokal na komunidad. Naglunsad siya ng mga bagong programa tulad ng agapay sa mga ngalakal, isang inisyatibo na sumusuporta sa mga lokal na negosyante at artista, nagbibigay sa kanila ng espasyo sa resort upang ipakita at ibenta ang kanilang mga produkto. Ang mga tour ay hindi lamang tungkol sa tanawin, kundi sa malalim na pag-unawa sa kulturang Pilipino at sa mga tradisyon ng mga lokal.
Ang mga kasosyo na nawala ng tiwala noon ay muling nagbalik. At ang Luntiang Paraiso ay naging isang modelo ng sustainable tourism at ethical business practices. Kuya, ang ganda ng Luntiang Paraiso ngayon, sabi ni Maya kay Ethan, isang hapon habang naglalakad siya sa gilid ng dalampasigan. Ang araw ay unting lumulubog, nagpipintura ng gininto ang kulay sa karagatan. Salamat sa iyo, Maya, sabi ni Ethan. Ngumiti. Ikaw ang nagbigay sa atin ng lakas upang lumaban. At ngayon, ito ang bunga ng ating laban. Si Maya, sa kabilang banda, ay nakatagpo ng isang bagong layunin sa buhay. Hindi na siya lamang isang arkitekto na may pangarap na pag-ibig. Siya ay naging isang boses para sa mga biktima, isang tagapagtaguyod ng katarungan. Ang liwanag ng Maya ang pundasyon na inilunsad niya anin na buwan, na ang nakalipas ay umunlad ng husto. Nagbibigay ito ng legal na tulong at financial support sa mga komunidad na naapektuhan ng corporate fraud at land disputes. Si Maya ay madalas na naglalakbay sa iba't ibang probinsya, nakikipag-usap sa mga magsasaka at mangingisda, nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon. Ang kanyang mga karanasan ay nagbigay sa kanya ng empatiya at kaalaman upang maging isang epektibong leader. Maya, tapos ka na ba sa speech mo bukas? Tanong ni Anya de la Cruz, isang gabi habang nakaupo sila sa balkoni ng kanilang bagong apartment sa Luntiang Paraiso. Ang amoy ng ilang ay lumulutang sa hangin. Ngumiti si Maya. Oo, Anya. Tapos na. Pero kailangan ko ng iyong opinyon. Si Anya, na dating isang profesional at malayo sa damdamin, ay nagbago. Ang kanyang puso, na minsan ay nababalutan ng sinisism, ay ngayon ay puno ng isang malalim na pagmamahal. Ang kanyang mga mata, na dating matatalas at seryoso, ay ngayon ay puno ng init at pagmamahal kapag tinitingnan niya si Maya. Ang kanilang relasyon, na nagsimula bilang isang profesional na pakikipagtulungan, ay dahang namulaklak sa isang malalim at tunay na pag-ibig. Hindi ito ang uri ng pag-ibig na inaasahan ni Maya o maging ni Anya. Ito ay isang pag-ibig na nabuo sa ilalim ng apoy ng kagipitan, batay sa pagtitiwala, respeto at isang malalim na pag-unawa sa isa't isa. Ang bawat halik, bawat yakap, bawat sulyap ay nagpapatunay sa lalim ng kanilang damdamin. Ang mahalaga ay ang iyong puso. Maya, sabi ni Anya, hinawakan ang kamay ni Maya. At ang puso mo ay puno ng pag-asa at katarungan. Iyan ang liwanag ng Maya. Ngumiti si Maya. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Si Anya ang kanyang ansyo, ang kanyang kapayapaan sa gitna ng bagyo. Hindi perpekto ang kanilang relasyon, ngunit ito ay tunay. Ito ay matatag. Sa huling angat ng araw, sina Maya at Anya ay nakatayo sa banig ng isang silid, tulugan sa Luntiang Paraiso. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na magkahawak. Ang madilim na asol ng gabi ay dahang lumalayo, at ang ginintuang liwanag ng bukang liwayway ay unting lumalabas sa abot. Anaw. Ang kalangitan ay nagpipintura ng mga kulay ng kahal, rosas, at lala na tila isang kanlas ng pag-asa at bagong simula. Ang mga tunog ng mga alon ay malumanay, ang simoy ng dagat ay sariwa at malinis. Tumingin si Maya kay Anya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang ganda ng umaga, bulong niya. Kasing ganda mo, sagot ni Anya.
Ang kanyang ngiti ay malabing. Hawak ang kamay ng isa't isa. Tumingin sila sa abot. Anaw. Ang luntiang paiso ay nasa likuran nila, isang patunay ng katarungan at pagpapanumbalik. Sa harapan nila, ang walang katapusang karagatan na sumisimbolo sa walang katapusang posibilidad ng hinaharap. Hindi lang para sa kanila, kundi para sa lahat ng mga komunidad na kanilang tinutulungan. Ang landas ay hindi madali. Ngunit sa ilalim ng sikat ng araw na may ibig, asa at katarungan sa kanilang mga puso, alam nilang kaya nilang harapin ang anumang hamon. Ang araw ay muling sumikat at kasama nito ang isang bagong kabanata ng buhay. Ibig at serbisyo para kay Maya at Anya. Sa luntiang paraiso na muling nabuhay. Ang kanilang kwento ay isang patunay na kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may asa para sa isang bagong bukang, liwayway. Ang tunay na paraiso ay hindi lamang isang lugar, kundi isang estado ng pag-iisip, isang laban para sa katarungan at isang puso na puno ng pagmamahal.